Hi guys, my name is Jane and welcome to my YouTube channel. So for today's video, ang topic natin is, ano nga ba ang dapat mong gawin kapag nalaman mong buntis ka? So by the way, I'm currently 36 weeks pregnant and gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga bagay-bagay na natutunan ko and sana pala ginawa ko nung nalaman kong buntis ako. So, first of all, gusto ko lang sabihin is congratulations sa'yo na nanonood dahil isa ka sa mga binayayaan ng Panginoon, isa ka sa mga pinili niya na mabuntis. Sa dinami-rami ng babae or couples na nagtatry mag-conceive, yes, isa ka sa na-bless, diba? So, congratulations kung wala pa nagko-congrats sa'yo. And ayan, let's get straight to the topic. So, ang number one na dapat natin gawin is to pray. So, mag-ask tayo ng guidance sa Lord and protection kasi nga iba yung pagbubuntis, diba? So, iba yung pakiramdam kapag nasi-share natin yung ating mga worries and yung mga struggle natin sa Lord. And magkakaroon tayo ng confidence na kahit anong mangyari, kapag na-share mo na to sa Lord, meron kang kapanatagan sa puso mo. So, ayun. Number one is to pray. So, second is, tell it to your husband. So, para makakapag-prepare kayo and makakapag-plan na rin kayo. And, makakagawa na kayo ng mga adjustments sa mga schedules and everything. And, suggestion ko lang, i-surprise mo siya para mas maging memorable yung experience ng dalawa. And, i-video mo yung reaction niya. Yung mga ganon. Diba? Third is, search for the nearest OB/GYN clinic, public or private hospital. Pag private, maghanda ka ng at least 3,000 kasi para sa doctor's fee and transvaginal. So, yung transvaginal is, isa siyang klase ng ultrasound kung saan may parang magic wand na i-insert doon sa private part natin. And then, don't worry, hindi naman siya ganun kasakit. And dun kasi makikita kung may nabuo na ba dun sa mattress mo or kung may heartbeat na si baby. And then kapag naman public hospital, mas affordable siya. And yung nakikita kong lang doon, downside is kailangan mong pumila ng mahaba. And mas maganda kung magtanong ka muna doon sa hospital na napili mo kung anong oras yung pagpila and anong oras yung cut-off. Kasi sa mga public, merong cut-off. And then, ayun, kapag pala meron kayong HMO, mas better. Kasi minsan, kino-cover nila yung laboratory and yung doctor's consultation. And mas magaan siya. Hindi rin biro yung mga laboratory's fees and mga doctor's fees, no? So, kailangan natin yung paghandaan. Next, number 4 is, don't announce it too early. So, para maiwasan natin yung unnecessary stress from gossips and other wag mo muna siyang i-announce. And lalo na kung wala pa siyang heartbeat, no? 'Di ba kung alam niyo yun, si Alex Gonzaga, parang in-announce niya agad yung first pregnancy niya. And then, pinayuhan siya ng doktor niya na wag muna i-announce until meron ng heartbeat. So, ayun. Wag muna natin i-announce. And kung i-announce naman natin siya, make sure na dun lang sa mga closest family member or yung immediate family member natin and yung mga closest friends lang natin. So, yung pros kasi kapag share agad natin yung sa family member natin, is matutulungan nila tayo and magaguide nila tayo sa mga bagay-bagay. And mas madali kapag meron tayong helping hand galing sa ating pamilya. Number 5, ayan. Always follow your OB/GYN. Kung ano yung sinabi niya sa'yo, gawin mo and kailangan mo ng regular check-up. Pag sabi niya balik ka ng ganitong araw, bumalik ka. And then, mas maganda kapag may kakilala ka na magsasuggest sa'yo ng OB. Lang din pala, share ko lang na hindi mo naman, yung una mong OB, kapag hindi ka dun comfortable, pwede ka namang lumipat. Kung hindi mo feel na siya yung OB mo, pwede ka namang maghanap ng iba. And okay lang yon. Okay? And then, mahalaga na comfortable ka sa OB mo para masasabi mo lahat and hindi ka mahihiyang mag-share sa kanya yung mga nararamdaman. Okay? Napaka-importante na swak kayo ng OB mo. Number 6, ayan.
always drink your folic acid, guys, mga moms. Kasi yung folic acid, yan yung number 1 na kailangan ng baby natin sa ating first trimester. Kasi nakakatulong siya sa development ng neural tubes and brain development. So, wag nating ine-neglect yung folic acid. Yan. Number 7. Ito, number 7. Dito ako nagka-problema. Check your government contribution, especially SSS, and tsaka yung PhilHealth mo. So, kung employed ka, check mo kung regular siya na huhulugan ng employer mo. So, dapat monthly yan na huhulugan nila. And kung hindi yan updated, kailangan mong sabihin yan sa employer mo. And kung hindi ka naman employed, kailangan mong punan yung mga months na required para magkaroon ka ng maternity benefits, especially sa SSS. And ayun, pumunta ka sa nearest SSS and kapag may ultrasound ka, priority lane ka naman. Yan, para ma-enjoy mo yung maternity benefits. May magagamit ka sa panganganak mo. Ayan. Kailangan mo agad yung gawin kasi meron silang cut-off na like ilang months lang, kapag nalaktawan na yung mga previous months, hindi mo na siya pwedeng balikan. So, ganun na ngayon. Before kasi, pwede pa. Kahit ilang months na yung nakalipas, para lang mapunan mo yung ibang months na walang hulog, is pwede mo siyang hulugan pa. Pero ngayon, hindi. So, ayun. Diyan ako nagkaroon ng problema. Kasi nga, yung first trimester ko, hirapan ako maglihi. Hindi rin ako makalabas. So, yung iniisip ko lang nun is paano ako makakasurvive sa isang araw na hindi nagsusuka. Ayan, iinom muna ako. So, number 8. Ayan. Eat healthy and drink water and sleep well. Ay, mali. Sleep early. So, yung palang pag-inom ng malamig na tubig, guys, ang mga diet, okay lang yun. Kasi sabi ng mga doctor and nurses, walang calories yung cold water and hindi siya nakakataba or nakakalaki ng baby. So, pag kasi buntis tayo, sobrang mainit yung sa pakiramdam. So, doble yung yung parang temperature na nararamdaman natin. So, may tendency na mag-crave tayo sa mga cold drinks. Ayun. Huwag mong pigilan sarili mo. Inom ka lang ng malamig. Huwag ka lang uubuhin, ha? Tsaka huwag yung mga dessert. Ito, number 9. Ayan, magsuot tayo ng light colors na underwear. So, kapag may spotting na hindi natin inaasahan, is makikita agad natin siya. So, kapag dark yung sinuot mo kasi, hindi mo ma-identify mamaya dinudugo ka na pala or anything. And tip ko din is, nagsusuot din ako ng panty liner kasi kapag buntis ka, ihi ka ng ihi. And then feeling mo, yung puson mo, palaging puno. And then, kapag accidentally ka nabahing or natawa, parang napapaihi ako minsan sa underwear ko. So, para maiwasan natin na mabasa yung underwear natin, magsuot tayo ng panty lang. So, ayun lang. Na-share ko lang kasi palatawa kasi ako. Number 10. Ayun. Mag-join kayo sa pregnant woman FB groups and maglalagay ako ng links dyan sa ilalim. So, maganda yung mag-join tayo sa group na to kasi makakabasa tayo ng mga experience ng ibang pregnant mom and yung mga experience din natin, masishare natin. Pwede din tayo din magtanong-tanong. So, ayun lang mga moms, mga dry. Ito yung top 10 na sa tingin ko is dapat nalaman ko nung nalaman ko na buntis ako and dapat ginawa ko. So, sana nakatulong tong video na to and story time. Ginawa ko pala tong video na to kasi may friend ako na nagtanong siya sa akin. Sabi niya, paano yung gagawin ko kasi nalaman kong buntis ako. Na-realize ko na siguro maraming babae yung gano'n, yung parang pinagdadaanan nila na hindi nila alam yung gagawin kapag nabuntis sila. So, ayun. Gumawa ka ng ganitong video. So, sana mag-subscribe kayo and i-like nyo itong video na to para marami pa akong ma-reach out itong video na to na mga babae na curious din and walang kaalam-alam kung ano ba yung gagawin kapag nabuntis sila. Lalo na yung mga walang kapatid or walang nanay, diba? Wala silang mapagsabihan. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to. Medyo hinihingal ako kasi 36 weeks pregnant na ako. So, ayan guys. Sana na-appreciate nyo tong video na to.
And ayun lang. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye.